So, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 29, 2025 and our topic is all about naranasan mo na ba yung matinding baha? So, our concept is all about sacrifice. So, sa pananampalatayang Kristyano, ang pinakamataas na larawan ng sacrifice ay ang kamatayan ni Kristo sa krus. So, dito niya binayaran yung parusa ng ating mga kasalanan. So, hindi lamang ito simbolo, kundi tunay na kapalit. Si Jesus ang umako ng galit ng Diyos na dapat ay para sa atin. So, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan is naipakita ang kabanalan ng Diyos sa paparusa sa kasalanan. Ang kanyang pag-ibig kasi ang nagbibigay o nagbigay ng kapalit at ang kanyang biyaya sa pamagitan or sa pagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya. So our Bible readings for today is all about 1 Peter chapter 2 verse 24, ESV version. Dinala niya sa kanyang katawan ng ating mga kasalanan nang siya'y mamatay sa krus. Ginawa niya ito para mamatay tayo sa kasalanan at mamuhay sa katwiran. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, gumaling kayo. So meron din tayo other Bible readings which is Hebrews chapter 10 verse 12. So ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is substitution. Christ's substitution is sin bearing. So si Jesus ang pumalit sa atin dahil inako niya ang bigat ng kasalanan na dapat ay tayo ang magbabayad. Dahil dito is malaya tayong lumapit sa Diyos bilang mga pinatawad. Second is satisfaction. Christ's suffering satisfies justice. So yung pagpapahirap ni Kristo yung paghihirap ni Kristo ay katuparan ng katarungan ng Diyos dahil sa kanyang pagdurusa napatunayan na hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan. And lastly is sufficiency. So, Christ's sacrifice is complete. So, hindi na kailangan ng karagdagang sakripisyo sapagkat sapat na ang ginawa ni Kristo na inaalay at sinacrifice niya ang sarili niya dahil ang kanyang dugo ay minsan lamang inaalay at ito'y ganap na tumubos sa atin. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is begin with grace, continue by grace. So, dapat simulan at tapusin natin ang bawat araw sa pagtitiwala sa biyaya ni Kristo. Hindi sa sariling lakas natin o sa gawain natin, dahil sa Kanya lamang ang may tunay na kalakasan at kaligtasan. Second is break free from guilt and shame. So, dahil sa sakripisyo ni Jesus, wala nang puwang ang pagkakulong sa kahihiyan at kasalanan dahil tayo ay pinatawad at may bagong buhay kay Kristo. And lastly is behave like Jesus in humility and sacrifice. So, dapat mamuhay tayo ng may kababaang loob at pagiging handang magsakripisyo para sa iba. So, syempre sa ganitong paraan is nagiging larawan tayo ni Kristo sa mundong ito. So, ngayon dako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about how does understanding Christ's sacrifice deepen your appreciation for God's love. So, para sa akin na, yung pagkaunawa ko kasi sa sakripisyo ni Kristo ay yung nagpapalalim ng ating pagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ipinakita niya na handa siyang ibigay ang kanyang anak para sa atin. So, for example, yung anak mo lang yung magiging solusyon para matapos yung problema mo. Ibibigay mo ba siya? Syempre, sa ating mga tao, hindi. So, doon tayo nakabase dahil yung pag-ibig ng Diyos, dahil pinakita niya nga na handa siyang ibigay ang kanyang anak para sa atin. So, sa kabila ng ating pagkakasala is pinili niya tayong mahalin at iligtas. So, syempre, natutunan natin na wag nating ipagpalit ang kanyang pag-ibig sa pansamantalang pagbagay at mas lalo tayong mahikayat na mamuhay para kay Jesus. So, natutunan ko na ang sakripisyo ni Jesus ay sapat na upang tayo ay mapatawad at magkaroon ng bagong simula. So, dapat natin piliin na mamuhay sa kanyang biyaya araw-araw dahil ang pagiging magpakumbaba at magpakita ng sakripisyo para sa kapahanan ng iba. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa iyong dakilang sakripisyo sa krus. Salamat dahil inako mo po ang parusang dapat ay para sa amin at tinubos mo po kami mula sa kasalanan at makalaya sa kahihiyan at tularan ng iyong kababang loob at sakripisyo. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig sa ngalan ng Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen.